Kumusta po? Ako si Jessica Reyes o Jessa na lang, kamakailan lang. Tuluyan na akong lumaya mula sa isang kasal na puno ng pang-aabuso at ngayon mag-isa na akong namumuhay. May kasabihan tayo na habang may buhay, may pag-asa. Sa loob ng 6 na taon ng pagsasama namin, huli ko nang nalaman na ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ko ay ang aking biyenan pala. Sa simula, hindi mo aakalain dahil tinago niya ang tunay niyang kulay at napakabait niya sa akin. Nang malaman ko kung saan hahantong ang lahat ng ipinakita niyang kabaitan, doon ko napagtanto na wala na akong dahilan para magtiis pa. Isinulat ko ito ngayon dahil umaasa akong ang kwento ko ay makapagbigay ng lakas ng loob sa mga taong katulad kong nagtiis, nang nagtiis hanggang sa halos masira na ang kanilang pagkatao. Mahaba-haba itong kwento, pero sana ay pakinggan ninyo hanggang sa huli. 31 taong gulang ako nang ikasal. Supervisor ang asawa ko sa isang lokal na kumpanya at ako naman ay isang accountant sa isang mas maliit na kumpanya. Noong magkasintahan pa lang kami ni Marco, napakabait ng biyenan ko. Noong unang beses akong bumisita sa kanila sa Batangas para formal na magpakilala, sinalubong niya ako sa mismong tarangkahan ng bahay nila. Nakasuot siya ng apron na may disenyong bulaklak at abot tainga ang kanyang ngiti habang mahigpit na hinahawakan ang 2 kamay ko. Naku, ikaw pala si Jessa. Ang ganda-ganda mo naman pala sa personal, Ija. Hay, ang swerte naman ng anak ko sa'yo. Halika, pasok ka. Alam mo ba, kanina pa kita hinihintay. Siya mismo ang naghanda ng pagkain sa mesa. Ang daming putahe, may sinigang na baboy at adobong kangkong, halos hindi na magkasya sa lamesa. Bago pa man ako makakuha ng kutsara, siya na mismo ang sumandok ng kanin at ulam sa plato ko. Sige lang, Jessa. Kumain ka ng marami ha. Huwag kang mahihiya, sabi niya ng paulit-ulit. Bago ako umuwi, inabutan pa niya ako ng isang buong kahon ng mga sariwang gulay na pinitas mula sa kanilang bakuran. Muli niyang hinawakan ang kamay ko. Jessa, pakialagaan mo sanang mabuti ang anak ko ha, kahit na alam kong ginagawa mo na yan ngayon. Naku, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang init ng palad niya at sa loob ng sasakyan pauwi, halos maiyak ako sa tuwa. Tinawagan ko si nanay para ikwento ang lahat. Tuwang-tuwa rin siya para sa akin. Anak, ang swerte mo naman. Sa panahon ngayon, bibihira na ang ganyang biyenan. Panatag na ang loob ko, sabi ni nanay. Sa totoo lang anak, kinakabahan ako dati kapag naririnig ko ang mga kwento ng mga kaibigan ko tungkol sa mga napangasawa ng anak nila. Mabuti na lang at mukhang magiging maayos ang buhay mo diyan. Pero tandaan mo, mag-iingat ka pa rin palagi. Kahit gaano pa kayo kabuti sa isa't isa ngayon, isang pagkakamali lang pwedeng masira ang lahat. Naniwala ako sa lahat ng iyon. Naniwala akong sa pamamagitan niya magkakaroon ako ng isang tunay na pamilya. Kaya naman, ipinangako ko sa sarili ko na susundin ko ang payo ni nanay at mag-iingat ako para hindi magkamali. Ayokong magkaroon ng anumang samaan ng loob sa isang taong napakabuti sa akin. Habang naghahanda kami sa kasal, may ilang bagay na ibinigay ang biyenan ko bilang regalo. Siyempre, ang mga malalaking gastusin tulad ng appliances, mga gamit sa bahay, at ang pag-ayos ng kondo ay ako ang sumagot. Ang mga ibinigay niya ay isang set ng comforter, mga plato't kubyertos at mga tuwalya. Ito raw ay pinag-ipunan niya mula sa kanyang maliit na kita sa pagbebenta ng gulay sa probinsya. Ang bawat isa raw ay maingat niyang pinili. Lalo na yung kumot, sinadya pa raw niya sa Divisoria para makahanap ng dekalidad na tela at siguruhing purong cotton ang palaman. Noong dinala niya sa amin ang kumot, kitang-kita sa mukha niya ang labis na kaligayahan. Para sa anak at manugang ko, dapat ang the best. Ang kumot ang isa sa pinakamahalaga sa pagtulog. Ako mismo ang pumili ng palaman niyan, kaya alagaan ninyong mabuti para tumagal. Habang yakap ko ang kumot, naantig talaga ang puso ko. Habang hawak ko ang mga regalong buong puso niyang inihanda, naisip ko, maging masaya siguro ang buhay ko sa pamilyang ito. Ngunit 1 linggo bago ang kasal, kinausap ako ng biyenan ko
Nang kami lang dalawa, sa isang sulok ng venue, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Naibigay ko na ang lahat ng ito, kaya sana alagaan mo ng mabuti ang anak ko. Kung gaano kahalaga ang mga ibinigay ko, ganoon mo rin dapat alagaan ang anak ko." Maliwanag? Noon, inisip ko lang na iyon ay isang normal na hiling ng isang ina, isang natural na tagubilin para sa mapapangasawa ng kanyang mahal na anak. Ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon ay nalaman ko lamang makalipas ang 6 na taon. Noong unang taon ng aming pagsasama, maayos pa naman ang lahat. Nasa probinsya pa noon ang biyenan ko at nagkikita lang kami tuwing may okasyon tulad ng Pasko o kaarawan niya. Masaya pa ang buhay may asawa namin noon. Pero sa tuwing umaakyat siya ng Maynila, may isa siyang ritual na hindi nakakalimutan. Iikutin niya ang buong bahay at isa-isang iinspeksyonin ang kalagayan ng mga regalong ibinigay niya para siyang auditor na nagche-check. Bubuksan niya ang cabinet ng mga plato, ang aparador ng mga kumot at pati na rin ang lagayan ng mga tuwalya. "Ginagamit niyo ba ng maayos ang mga plato? Huwag ninyong babasagin yan, mahirap nang humanap ng ganyan. Alam mo ba kung gaano ko pinaghirapan bilhin yan? Ang mga tuwalya, hindi dapat nilalagyan ng fabric conditioner. Mabilis masisira ang hibla. Tinuruan na kita, di ba?" Nung una, inisip ko na payo lang iyon ng isang nakakatanda na mas maraming karanasan sa gawaing bahay. Isang taong buong buhay na nag-asikaso ng pamilya sa probinsya, kaya siguradong mas marami siyang alam. Pero unti-unti, lumawak ang sakop ng kanyang pakikialam. Mula sa pag-aayos ng laman ng ref, sa klase ng sabon na ginagamit ko, sa dalas ng paglaba ko ng basahan, hanggang sa paraan ng paghihiwalay ko ng basura, lahat ay pinupunan niya. Ang pinakamatindi ay ang nangyari sa kumot. Pagkatapos ng unang tag-ulan namin bilang mag-asawa, dumating ang tag-araw, kaya naman isinalang ko sa washing machine ang makapal na comforter. May heavy duty at bedding cycle naman ang washing machine, kaya natural lang na doon ko labhan, di ba? Pero nagkataon na dumating ang biyenan ko sa araw na iyon at nakita niya ang umiikot na washing machine. Tumayo siya sa harap nito at biglang nagbago ang itsura ng mukha niya. "Jessa, bakit mo nilagay sa washing machine yan? Masisira ang palaman yan. Alam mo ba kung magkano ang bili ko diyan?" Mahinahon ko siyang sinagot. Siyempre, sinigurado ko muna kung pwedeng labhan sa machine bago ko isinalang. "Mama, okay lang naman po sa washing machine ngayon. May tamang cycle naman po para sa kumot." "Hindi. Ang kumot na bigay ko ay dapat alagaan sa paraang gusto ko. Itigil mo. Yan ngayon din at kamayin mo." Para siyang hindi nakaintindi. Walang kiyeme-kiyeme niyang binuksan ang pinto ng washing machine habang puno pa ito ng tubig. Kumulo ang dugo ko, pero nagtimpi ako. Inisip ko na lang na dahil buong puso niya itong ibinigay, baka may alam siyang paraan ng pag-aalaga na hindi ko alam. Hinugot ko ang basang-basa at mabigat na kumot mula sa washing machine, inilatag sa sahig ng banyo at isa-isang kinusot gamit ang aking mga kamay. Masakit sa tuhod at parang mababali ang likod ko. Pero noong mga panahong iyon, inisip ko na iyon ang tungkulin ng isang manugang. Pero kahit anong mangyari, masama pa rin ang loob ko. Kailangan kong may mapagsabihan. Kinagabihan, sinubukan kong mag-open up sa asawa ko. Umaasang kahit siya man lang ay kampihan ako. "Marco, pinatigil ni Mama yung washing machine kanina. Ayaw niyang doon labhan yung kumot. Tapos pinakusot niya sa akin sa sahig. Sobrang sakit sa likod, ang bigat-bigat kaya nun. Hindi ko rin mapiga ng maayos kasi ayaw niyang ipaspin dry. Sa totoo lang, parang sobra naman yata yun," sabi ko. "Kahit gaano pa kahalaga yung kumot, paano kung magkasakit naman ako?" Si Marco, nakahiga sa sofa at nagsi-cellphone, sumagot ng hindi man lang lumingon. "Hay naku, si Mama talaga. Meticulous lang yon. Saka ano bang mahirap sa pagkukusot ng kumot? Si Mama nga na matanda na, ginagawa yon. Ang arte mo naman." "Maarte? May trabaho rin ako. Hindi ako full-time na may bahay. At kahit pa may bahay, washing machine na ang gamit ngayon. Sino pa bang nagkakamay ng ganoon kakapal at kabigat na kumot? Hindi mo ba nakikita yon?
Tumatagas pa yung tubig. Aabutin yan ng 3 araw bago matuyo, baka amagin pa. Oh, anong gusto mong gawin ko? May magbabago ba kung sa akin ka magrereklamo? Kausapin mo si mama para magkaintindihan kayo. O di kaya, labhan mo yung kumot kapag wala siya. Ang liit na bagay, pinapalaki mo pa. Sa sinabi niyang iyon, doon ako unang nakaramdam ng matinding pagkadismaya, maliit na bagay. Ang pakikialam ng biyenan ko sa pamamalakad ko sa sarili kong bahay, maliit na bagay lang ba yun? O baka naman, wala lang talagang pakialam sa akin ang asawa ko. Noong mga sandaling iyon, hindi ko pa matukoy. Ang sigurado lang, may kung anong nanlamig sa puso ko. Lumipas ang 3 taon, isang magandang oportunidad ang dumating sa akin. Dahil sa karanasan ko bilang accountant, nakatanggap ako ng isang scout offer mula sa finance team ng isang malaking kumpanya na kabilang sa isang kilalang conglomerate. Nanginginig ang kamay ko habang papunta sa interview at nang matanggap ko ang job offer, umiyak ako mag-isa sa banyo ng opisina. Halos doble ng dati kong sahod ang alok nila. Tuwang-tuwa akong tinawagan ng asawa ko. Marco, natanggap ako. Sa finance team ng isang malaking kumpanya. Talaga? Congrats. Pero, baka maraming overtime diyan. Kaya mo ba? Ang congrats niya na may kasamang pag-aalala ay bahagyang nagpatamlay sa akin, pero mas nangingibabaw pa rin ang tuwa para sa bagong yugto ng buhay ko. Kabaliktaran sa saya ko, makalipas ang ilang linggo, hindi na-promote ang asawa ko. Sa 3 nilang magkakasabay na pumasok sa kumpanya, 2 ang naging manager, pero siya, naiwan sa pwesto. Mula noon, kitang-kita ang pagkawala niya ng gana. Pag-uwi galing trabaho, hihiga lang siya sa sofa para maglaro ng games o manood ng YouTube. Kahit Sabado't Linggo, maghapon lang siyang nakahilata. 1 taon matapos akong lumipat ng trabaho, ang sahod ko ay 1.5 times na mas mataas kaysa sa kanya. Pagkatapos ng 2 taon, halos doble na ang agwat. Madalas akong mag-overtime, pero dahil nakikita ko ang bunga ng pagod ko, kinakaya ko. Natural lang na mas malaki na ang naiambag ko sa pagbabayad ng housing loan ng kondo namin at halos lahat ng gastusin sa bahay ay galing na sa sahod ko. Pero para sa akin, normal lang iyon dahil mag-asawa kami. Ang pangit naman kung magbibilangan pa kami kung sino ang mas malaki ang ambag. Ang problema ay nagsimula noong nalaman ito ng biyenan ko. Narinig ko mismo habang kausap niya si Marco sa telepono. Malaki na kinikita ni Jessa ngayon, ma. Mas malaki pa sa akin. Kaya sa totoo lang, di na ako masyadong pressured. Mas magaan na. Pagkatapos noon, dumalas na nang dumalas ang tawag ng biyenan ko. Ang dating minsan sa 1 linggo ay naging 2 beses sa 1 araw hanggang sa araw-araw na. At biglang nagbago ang tono ng pananalita niya. Jessa, hindi maganda sa babae ang masyadong angat sa asawa, nawawalan ng amor ang lalaki niyan at nasisira ang pamilya. Ma, wala na pong ganyanan sa panahon ngayon. Babae man o lalaki, kung sino ang mas malaki ang kita, tulong naman po iyon sa pamilya. Hindi ko naman po minamaliit si Marco dahil dito, kaya huwag po kayong mag-alala. Aba, dapat lang. Pero kapag masyadong magaling ang babae, nawawalan ng pwesto ang lalaki. Pansin ko, matamlay ang anak ko nitong mga nakaraang araw, dapat matuto kang magpakumbaba. Kung pwede nga lang, ibigay mo sa asawa mo ang paghawak ng pera, ha? Huwag po kayong mag-alala, ma. Alam na po namin ang ginagawa namin. Kaya nga ako tumatawag dahil mukhang hindi ninyo alam. Mas mahalaga pa ba ang trabaho kaysa sa pamilya? Hindi magandang maging ganyan ka, masyado kang makasarili. Dapat ang lalaki ang may hawak ng pera, kaya matuto kang magparaya, okay? Naramdaman kong uminit ang ulo niya at pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla na lang niyang ibinaba ang telepono. Nasaktan ako at nainis, pero hindi na ako kumibo. Ibigay ang paghawak ng pera, kalokohan. Sino pa bang mas magaling humawak ng pera kaysa sa akin? Trabaho ko na nga ang humawak ng pera. Hindi ko maintindihan, pero pinalampas ko na lang. 2 taon matapos akong lumipat ng kumpanya, pumanaw ang biyenan kong lalaki. Biglaan ang lahat, pagkatapos ng burol, naiwang mag-isa ang biyenan ko sa probinsya.
At sa tuwing tumatawag siya, palagi siyang umiiyak. Naaawa rin naman ako. Mahirap talagang maiwang mag-isa matapos ang ilang dekada ng pagsasama. Isang gabi, pag-uwi ni Marco, habang nagtatanggal ng sapatos sa may pinto, bigla siyang nagsalita. Walang kaemo-emosyon. Babe, masama daw ang pakiramdam ng tuhod ni Mama, kaya kailangan niyang magpagamot dito sa Maynila. Habang nagpapagaling siya, dito muna siya sa bahay titira. Napatigil ako sa paghuhugas ng pinggan. Marco, dapat sinabi mo muna sa akin. Bahay natin to. Dapat pinag-usapan muna natin bago ka nagdesisyon. Ano ka ba? May sakit si Mama. Kailangan pa ba nating pag-usapan yan? Natural lang naman na tulungan natin siya, di ba? Paano naging natural yon? Sana sinabi mo para nakapaghandaman lang ako. Ganyan ka palagi eh. At saka, ikaw lang ba ang nakatira dito? Kung si nanay ang may sakit tapos dinala ko siya dito nang hindi nagsasabi sa'yo, matutuwa ka ba? Hay naku, wala ka talagang patawad sa salita. Sandali lang naman siya dito, siguro 1 o 2 buwan lang, mabilis lang yan. Nakakahiya namang kailangan pa nating pag-usapan kung papayag ka o hindi. Kahit galit ako sa asawa ko dahil sa biglaang desisyon niya, inisip ko na lang na may sakit ang biyenan ko at kailangan niya ng tulong. Naniwala rin ako sa sinabi ni Marco na 1 o 2 buwan lang. Natural naman na alagaan ang nanay niyang maisakit at inisip kong mabilis lang naman ang gamutan sa tuhod. Nang dumating ang biyenan ko, 2 malaking maleta ang dala niya. Doon nagsimula ang pagsasama namin sa iisang bubong, pero ang 1 buwan ay naging 3 at ang 3 ay naging kalahating taon pero wala pa ring balak umuwi ang biyenan ko. Natapos ang gamutan sa tuhod niya pagkatapos ng 2 buwan, pero palagi niyang sinasabi na kailangan pa niya ng therapy at dahil magagaling ang mga ospital sa Maynila, kailangan niyang regular na magpatingin. Sa tuwing magalang ko siyang tinatanong, Mama, kamusta na po ang bahay niyo sa probinsya? Sisimangot siya at sasabihing, ano namang gagawin ko doon? Mamamatay ako sa lungkot kung mag-isa lang ako. Unti-unti, nagsimula siyang umasta na parang siya ang may-ari ng bahay namin. Binago niya ang ayos ng laman ng ref, inilipat ang pwesto ng sofa sa sala at inangkin ang TV remote. Tuwing umaga, bago ako pumasok sa trabaho, ipinaghahanda na niya ako ng almusal. Noong una, nagpapasalamat ako. Pero hindi nagtagal, nalaman kong hindi iyon pag-aalala. Jessa, ito lang ba ang ipinapakain mo sa anak ko sa umaga? Naman, hayaan mo na, ako na ang bahala sa almusal simula ngayon. Ano to? Pagkain ng aso. Sino bang kakain ng ganito? Minamaliit niya ang mga inihahanda ko habang siya na ang nagluluto. Masama ang loob ko at nagagalit ako, pero tiniis ko lang. Naging mailap na ako sa kanya tuwing almusal. Nang sabihin kong hindi na lang ako mag-aagahan, lalo siyang nagalit. Nagising ako ng maaga para ipagluto ka, tapos hindi mo kakainin, ganyan ka ba sa nakakatanda? Hindi niya to ginagawa para alagaan ako. Ginagawa niya to para magkaroon ng pagkakataong hiyain ako sa harap ni Marco at itaas ang bangko ng anak niya. Kawawa naman ang anak ko, walang silbi ang asawa. Ang hirap talaga pag ang manugang mo ang kasama sa bahay. Iyan ang mga linyang gusto niyang marinig ko. Kung susubukan ko namang magluto para sa sarili ko, tatayo siya sa kusina, nakakrus ang mga braso, at tititigan ako ng masama. Hayaan mo na, ano bang alam mo sa pagluluto? Aminin mo na, mas gusto ng anak ko ang luto ko kaysa sa luto mo. Umalis ka na diyan sa kusina. Hindi ito pag-aalaga, ito ay kontrol. Sa sarili kong pamamahay, ako ang itinutulak palabas. At sa tuwing magrereklamo ako kay Marco, pareho lang ang sagot niya. Magpasalamat ka na lang. Si Mama na ang gumagawa. Bakit ba palagi kang may reklamo? Kapag hindi ka naman niya tinulungan, magrereklamo ka rin na pagod ka. Naririnig mo naman ang mga sinasabi niya sa akin habang nagluluto siya, di ba? Tapos, ganyan ka pa rin? Wala ka bang nararamdaman sa mga patutsada niya? Kitang-kita naman na galit siya sa akin. Anong galit? Nag-aalala lang yun sa akin. Ano bang ikinababahala niya sa'yo? Ginutom ba kita? Pinakain ba kita ng panis?
Ano bang hindi ko ginawa para pagbawalan niya akong magluto? At saka, magaling na siya, bakit ayaw pa niyang umuwi? Sabi mo 1 o 2 buwan lang. Pagkasabi ko niyon, bumuntong hininga lang siya at parang tumatakas na lumabas ng bahay. Sobrang galit na galit ako. Hindi niya ba talaga nakikita o nagbubulag-bulagan lang siya? Noon, nagsimulang maging estranghero sa paningin ko ang lalaking pinakasalan ko. Kalahating taon na ang biyenan ko sa bahay nang may isang insidenteng nangyari, Biyernes ng gabi, maaga akong nakatapos ng overtime. Pag-uwi ko, may 3 hindi pamilyar na ale sa sala kumakain ng prutas. Sa mesa, nakahain ang mga prutas na binili ko para dalhin sa pamilya ko sa weekend. Good evening po. Ma, sino po sila? Mga ka-church ko. Inimbita ko silang bumisita dito sa bahay. Kumulo ang dugo ko. Hindi man lang siya nagsabi sa akin na mag-iimbita ng bisita at ang mga prutas na para sana sa pamilya ko ay ipinapakain niya sa kanila at tinatawag niyang sariling bahay ang bahay ko. Nagngit-ngit ako sa galit pero sinubukan kong magtimpi. Ayokong hiyain ang biyenan ko sa harap ng mga bisita niya. Naisip kong kakausapin ko na lang si Marco mamaya at bibili na lang ako ulit ng prutas. Pero biglang nagsalita ang isa sa mga bisita, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Naku, kawawa naman ang manugang mo. Gabi na kung umuwi galing trabaho. Sumabat ang biyenan ko, iwinawasiwas ang kamay habang tumatawa. Anong kawawa? Kunwari lang, yang pagod. Porket kumikita ng konti, kinalimutan na ang mga gawain sa bahay. Kaya heto ako, parang katulong na nag-aasikaso sa lahat para hindi magutom ang anak ko. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Araw-araw akong nag-o-overtime para bayaran ang utang sa kondo na ito at ang mga gastusin namin, tapos kunwari lang busy. Kinagat ko ang labi ko para magpigil, pero may idinagdag pa siya. Pero buti na lang, malaki ang kita ng anak ko kaya nabili niya itong bahay, kaya itong manugang ko, petiks-petiks lang. Sa totoo lang, ang swerte niya sa asawa niya, wala siyang ginagawa. Ako na ang nag-aasikaso sa bahay. Ang asawa niya ang kumikita. Ano pa bang hahanapin niya? Kaya ganyan, walang pakialam. Hindi man lang alam ang hirap ng asawa niya. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan. May bisita man o wala, wala na akong pakialam. Nagsama-sama na ang lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasabi ko ng malakas, "Mama, mas mataas po ang sahod ko sa anak ninyo at ako po ang nagbabayad ng amortization para sa kondo na ito." Biglang tumahimik ang buong sala. Namula ang mukha ng biyenan ko at nanlaki ang mga mata niya. Nagkatinginan ang mga bisita at dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga tasa ng kape. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa amin. "Sige, aalis na kami," sabi ng isa at dali-daling tumayo. Sumunod na rin ang iba. Pagkasara pa lang ng pinto, sumabog na ang biyenan ko. "Hoy, bakit mo kailangang ipagsigawan ang tungkol sa pera sa harap ng ibang tao? Pinapahiya mo ako. Manugang ka ba o kaaway? Kayo po ang unang nanghiya sa akin, Mama. Sinabi niyo na kunwari lang akong busy, na para akong masamang asawa. Bakit sa akin kayo nagagalit? Kayo naman ang nagsimula at saka, ako po ang nagbabayad ng utang sa bahay na to. Dapat niyo rin pong malaman ang totoo." "Aba, porket kumikita ka ng pera, ganyan ka na kung sumagot sa biyenan mo? Lumalabas ang tunay mong ugali. Wala kang pinag-aralan. Huwag mo akong tinitingnan ng ganyan." Hindi ko na naramdaman ang pangangailangang sumagot pa. Pumasok na lang ako sa kwarto. Alam kong kung sasagot pa ako, magiging mas malala lang ang away. Kinagabihan, umuwi si Marco at mukhang naikwento na sa kanya ng nanay niya ang nangyari. Binuksan niya ang pinto ng kwarto namin at kitang-kita sa mukha niya ang pagkadismaya. "Bakit mo naman kailangang pag-usapan ang pera sa harap ni Mama at ng mga bisita niya? Mali ang ginawa mong yon. Marco, sa tingin mo ba, ginusto kong gawin yon? Si Mama ang unang nanghiya sa akin sa harap ng mga kaibigan niya. Pinalabas niya na tamad ako at masamang asawa. Pinalabas pa niyang ikaw ang bumili ng bahay na to
na para akong nakikitira lang. Tapos gusto mong tumango na lang ako at sumang-ayon? Ginawa niya akong palamunin. Kahit na nakakatanda pa rin siya, may reputasyon siyang inaalagaan. Bakit sa harap pa ng mga bisita? Kung nakapagtimpi ka na, sana tinuloy mo na lang. Bakit ba palaging may gulo? Magtimpi? Sa loob ng 6 na taon, mayroon ba akong hindi tiniis? Hanggang ngayon, ang dami kong tinitiis. Tapos sasabihin mong magtimpi pa ako? Ayan ka na naman. Hay, pagod ako. Hindi man lang siya nagbihis, humiga agad sa sofa at kinuha ang cellphone niya. Tapos na ang usapan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang lalaking ito ay habang buhay nakakampi sa nanay niya. Hindi mahalaga kung ano ang totoo. Ang mahalaga lang ay ang reputasyon ng nanay niya. Ang asawa, wala na siyang pakialam. Simula nung gabing iyon, nagsimula na akong mag-ipon at mag-ayos ng mga dokumento ng aming mga ari-arian at gastusin para maging handa sa anumang mangyari. Hindi ko akalain na ang karanasan ko sa finance team ay magagamit ko sa ganitong paraan. Inayos ko sa Excel ang lahat. Listahan ng bayad sa housing loan, mga gastusin sa bahay, bayad sa Meralco, at tubig bawat buwan. At isa pa, dahil hindi ako mapakali sa ginawa ng biyenan ko na pagpapasok ng mga estranghero sa bahay nang walang paalam, nagpakabit ako ng CCTV sa sala para daw sa seguridad. Hindi ko alam noon na iyon pala ang magpapabago ng buhay ko. Habang lumilipas ang panahon, hindi pa rin umuuwi ang biyenan ko. Stress na ako at nagkataon pa na may year-end closing at isang malaking audit project sa kumpanya. Ang team namin ang naatasang humawak nito at bilang senior sa team, ako ang namamahala sa buong proyekto. Tinawag ako ng team manager ko. Jessa, kapag natapos mo ng maayos ang proyektong ito, sigurado na ang promotion mo sa pagka-manager. Alam mo yan, di ba? Minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Nagngangalit ang mga ngipin ko habang sinasabi sa sarili na kakayanin ko ito. Ang problema, kailangan naming mag-overtime hanggang madaling araw-araw sa loob ng 2 linggo. 5 miyembro kami sa team na gabi-gabing nagpupulong sa conference room, nagre-review ng mga dokumento, nag-aayos ng mga numero at gumagawa ng reports. Pinaliwanagan ko na si Marco. Marco, sobrang importante ng buwan na ito. 2 linggo akong laging late uuwi. Baka madaling araw na ako makarating. Sige, okay lang. Hindi naman ako bata. Ako na ang bahalang magsabi kay mama para hindi na kayo mag-away. Naniwala ako sa kanya. Nagsimula ang proyekto at halos mabaliw ako sa trabaho. Isang gabi, 11 PM ako umuwi. Kinabukasan, hating gabi. Sunod, 1 AM na. Siopaw mula sa 7:11 na lang ang nagiging hapunan namin habang nakatutok sa monitor. Parang mababali na ang likod ko. Namumula na ang mga mata ko. At 5 tasa ng kape ang nauubos ko sa isang araw. Isang gabi, pag-uwi ko, habang naliligo, narinig ko ang sinasabi ng biyenan ko sa labas. Anong overtime? Anong klasing babae ang umuuwi ng madaling araw gabi-gabi? Baka kung kani-kaninong lalaki na yan sumasama. Si Marco. Narinig ko ang sagot. Pero hindi man lang ako naipagtanggol ng maayos. Ma, busy lang talaga sila sa trabaho. Baka sa isip-isip niya, sang-ayon din siya sa sinasabi ng nanay niya. Baka mas mahalaga na sa kanya ang nanay niyang naghahanda ng hapunan gabi-gabi kaysa sa asawa niyang umuuwi ng madaling araw. Wala na akong lakas para makipag-away pa sa kanila, kaya nagbingi-bingihan na lang ako. Kumukulo na ang loob ko, pero hindi nila alam. 2 linggo ng proyekto, Huwebes ng gabi. Lahat kami sa team ay naiwan hanggang madaling araw. Mag-aalas 2 na ng umaga nang matapos kami, sumakay ako ng taxi pauwi. Sa loob ng taxi, papikit-pikit ako sa sobrang pagod. Para akong may pasan na sako ng bigas sa bigat ng katawan ko. Pagbukas ko ng pinto, nakabukas ang ilaw sa sala. Nakaupo ang biyenan ko sa sofa, nakakrus ang mga braso. Patay ang TV, tanging ang ilaw lang sa kisame ang maliwanag. Para siyang naghihintay, nakatingin ng diretso sa akin. Kahit pagod na pagod. Sinubukan ko pa ring maging magalang. Ma, gising pa po kayo?
Pasensya na po, late na. Hindi pa ako tapos magsalita. Bigla siyang tumayo mula sa sofa, mabilis na lumapit sa akin, at sinampal ako. Walang babala, walang ano-ano. Isang malakas na sampal. Pak! Umugong ang tenga ko. Kumirot ang pisngi ko, at sa isang iglap, nagdilim ang paningin ko. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, sunod-sunod na sigaw na ang narinig ko. Hayop ka! Porket kumikita ka ng pera, akala mo kung sino ka na. Iniiwan mo ang asawa mo para lumandi kung saan-saan hanggang madaling araw. Bakit sa loob ng 2 linggo, ni minsan hindi ka umuwi ng maaga? Mama, galing po ako sa trabaho. Alam niyo po yan. Sinabi po ni Marco sa inyo, di ba? Anong trabaho? Anong klasing pamilya to kung ang babae ay laging wala sa bahay? Ang asawa mo, mag-isang natutulog gabi-gabi habang ikaw, gumagapang pauwi ng madaling araw. Saan ka ba talagang lalaki nang gagaling, ha? Sa tingin mo ba tama yung ginagawa mo? Mama, uulitin ko po, maraming trabaho sa opisina. Tigilan mo na yang mga palusot mo. Kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo, may responsibilidad ka bilang asawa. Masaya ka bang nagyayabang ka sa pera mo habang pinapabayaan mo ang asawa at bahay mo? Sa sobrang gulat at sama ng loob, bumuhos ang luha ko. Nagtrabaho hanggang 2:00 ng umaga, sumakay ng taxi para lang makauwi, tapos sasalubungin ka ng sampal sa mismong pintuan mo. Pero ang mas nakakagulat, walang kahit anong ingay mula sa kwarto namin. Ang lakas ng sigaw ng biyenan ko, ang lakas ng sampal niya, pero ang asawa ko, tulog o nagtutulog-tulugan. Alinman sa dalawa, pareho lang ang epekto sa akin. Mama, ano po ba to? Kung hindi kita gagantuhin, hindi ka matututo. Sobra na po kayo. Paano nyo nagagawang sampalin ang manugang niyong pagod galing sa trabaho? Karapatan at ang pagpapabaya mo sa anak ko, hindi problema yun. Ikaw ang may kasalanan, tapos ikaw pa ang may ganang sumigaw. Nagngangalit ako sa galit, pero wala na akong oras para makipagtalo. Kailangan kong matulog kahit konti para makapasok bukas. Nilunok ko ang galit ko at tinalikuran siya para pumasok sa kwarto. Plano kong hindi na maligo at dumiretso na sa higaan. Pero pagpasok ko sa kwarto at pagbukas ng ilaw, may kakaibang amoy akong nalanghap. Isang maasim na amoy. May nakakalat sa ibabaw ng kumot ko, sabaw ng sinigang. May malaking mantsa sa gitna ng kumot at may mga piraso pa ng gulay na nakadikit. Ang amoy na kumakalat sa buong kwarto ay nagsasabing matagal na itong nakabuhos. Siguradong ilang oras na. Noong una, hindi ko maintindihan bakit may sabaw ng sinigang dito. Kaninang umaga, malinis pa to. Siguradong si Marco o ang nanay niya ang may gawa. Pero ang weird, kung si Marco ang nakatapon, sana pinalabhan na ng nanay niya. At saka, hindi naman kumakain sa kama si Marco. Tapos, ang pwesto ng mantsa, hindi sa gilid kundi sa gitnang-gitna. Kung aksidenteng natapon habang kumakain, dapat sa gilid lang, di ba? Ito, parang sinadyang ibinuhos, para kumalat, at ang mas nakakatawa, si Marco, natutulog sa kabilang parte ng kama, may sariling kumot. Kung nakita niya to, sana inilagay na niya sa labahan. Ang ibig sabihin ng hindi niya paggalaw dito ay may intensyon. Binuksan ko ang CCTV app sa cellphone ko, at doon, nakita ko ang isang eksenang hindi ko malilimutan, nakakagalit at nakakagulat. Ang biyenan ko ang may gawa. Sinadya niyang ibuhos ang sabaw ng sinigang sa kumot. Sa isang iglap, nanigas ang batok ko at parang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Isa lang ang layunin niya, ang guluhin ang pagod kong isip at katawan. Ang pilitin akong bumangon at maglaba. Sampalin ako para durugin ang loob ko at dungisan ang kumot para pilitin akong maglaba. Gusto niyang durugin ang pagkatao ko at ipamukha sa akin na siya ang masusunod. Nang maintindihan ko iyon, kumulo ang lahat ng dugo sa katawan ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Galit, sama ng loob, halo-halong emosyon ang bumalot sa akin at hindi ako makahinga. At gaya ng inaasahan, wala pang 1 minuto, bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon ang biyenan ko.
Nakakrus ang mga braso, nakasandal sa hamba ng pinto, pinapanood ang reaksyon ko. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hitsura ng isang taong naghihintay. Naku, may mantsa pala ang kumot. Siguro natapunan ko kaninang tanghali. Labhan mo na, regalo ko pa naman yan, hindi pwedeng pabayaang madumi. Tiningala ko siya. Aksidente? Ang kumot na ayaw niyang ipasayad sa washing machine, natapunan niya tapos hinayaan lang niya buong maghapon? Imposible. 3:00 na ng madaling araw at uutusan niya akong maglaba. Sinadya niya talaga. Sa sandaling iyon, malinaw na bumalik sa alaala ko ang araw na pinakusot niya sa akin ang kumot na iyon. Ang pagluhod ko sa sahig ng banyo, kinukusot ang basang-basang kumot, noon at ngayon, pareho lang ang ginagawa niya. Ginagamit niya ang mga regalo niya bilang dahilan para utusan ako. Isang tanikala na nakabalot sa pangalang regalo para subukin, pasunurin at durug. 6 na taon. 6 na taon akong nagtimpi. Kinusot ko ang kumot. Tiniis ko ang pakikialam niya. Tiniis ko ang pangmamaliit niya habang kumakayod ako. Tiniis ko ang asawa kong hindi ako kayang ipagtanggol. Tiniis ko ang pag-asta niyang reyna sa bahay ko dahil pamilya kami. Pero sa sandaling ito, pagod galing sa overtime, sinampal at inutusang labhan ang kumot na sinadya niyang dungisan. Sa sandaling ito, may naputol sa loob ko. Tuluyan. At hindi na maibabalik pa. Binuhat ko ang kumot. Siguradong inakala ng biyenan ko na dadalhin ko ito sa banyo para labhan. Nakita ko ang mayabang niyang ngiti habang nakasandal sa pinto. Ang tingin na nagsasabing, sige, labhan mo. Isa kang utusan na sunod-sunuran lang sa akin. Anong ginagawa mo? Bakit mo nilapagdiyan? Sabi ko labhan mo, hindi ko siya sinagot. Dumiretso ako sa kusina at kinuha ang gunting. Bago pa man siya makapagsalita, sinimulan kong gupitin ang kumot. Dahil makapal, ginamit ko ang dulo ng gunting para itusok. At mula doon, ginupit ko ng ginupit. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Alam mo ba kung anong klaseng kumot yan? Nababaliw ka na ba? Oo nga po, no. Kung ganoon po ito kahalaga sa inyo, sana hindi nyo sinadyang buhusan ng sabaw ng sinigang. Tutal, kumapit na ang mantsa at amoy. Hindi na to maisasalba kahit labhan pa. Kaya gugupitin ko na lang para madaling itapon. Ano? Sumasagot ka na sa akin ngayon? Akala mo palalampasin ko to. Ano pong gagawin nyo? Ano? Kayo naman ang may gawa nito. Kayo ang nanira. Kailan ko sinadyang gawin yan? Sabi ng aksidente lang. Aksidente? Aksidenteng natapunan tapos uutusan nyo ang manugang nyong kararating lang ng 3:00 ng umaga para labhan. Imbes na ilagay nyo na lang sa labahan bago ako dumating, hinintay nyo pa ako. Grabe ka, ma. Ganun nyo ba ako gustong pahirapan? Pagdating ko, sampal, tapos laba. Ako ang hindi makakapayag sa ginagawa nyo. Natigilan ang biyenan ko, nanginginig ang mga labi. Pero hindi ako doon tumigil. At saka, Mama, may CCTV po sa sala at dito sa kwarto. Nanigas ang mukha ng biyenan ko. Kitang-kita ko ang panginginig ng mga mata niya. Ano? Anong CCTV? Nagpakabit po ako kamakailan. Noong nagpapasok kayo ng mga estranghero sa bahay, nang walang paalam, nag-alala ako sa seguridad. Kaya lahat ng nangyari kanina, yung pananampal niyo sa akin sa sala, nakunan po lahat. Pati na rin yung pagsaboy nyo ng sinigang dito sa kumot. Hindi ko po ito palalampasin, Mama. Pananakit po yan. Pwede kayong makasuhan. Paulit-ulit na bumubuka-sara ang bibig ng biyenan ko. Nanginginig ang mga kamay niya. Ang biyenang matapang na 6 na taon akong inapi at sinampal. Sa unang pagkakataon, hindi makapagsalita. 6 na taon. Ngayon lang, sa ingay, nagising si Marco at lumabas ng kwarto. Kinukusot ang mga mata, mukhang iritado. Ano ba yan? Ang ingay-ingay. Madaling araw na. May pasok pa ako bukas. Nakita ng biyenan ko si Marco at agad na tumakbo para kumapit sa braso nito. Anak, tingnan mo. Ang asawa mo. Ginupit-gupit ang kumot na binigay ko. Paano niya nagawa to? Ano? Anong pinagsasabi mo? Jessa,
Anong ginagawa mo? Kahit anong galit mo, regalo yan, bakit mo sinisira? Anong gusto mong gawin ko? Pagod na akong umuwi ng 3:00 ng umaga galing trabaho, tapos sasalubungin ako ng sampal ng nanay mo. Tiniis ko na yon. Pero pagpasok ko sa kwarto, puno ng sabaw ng sinigang ang kama ko. Tiningnan ko sa CCTV, sinadya ng nanay mo. Tapos uutusan niya pa akong labhan, tunang 3:00 ng madaling araw. Tama ba yon, ha? Tama bang pagkatapos kong magtrabaho para sa pamilyang to, sasampalin ako at uutusang maglaba? Umiwas ng tingin si Marco. Hindi siya tumingin sa nanay niya, hindi rin sa akin. Nakatitig lang siya sa sahig. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Kahit gaano pa kasama ang loob mo kay mama, bakit ka naglagay ng CCTV? Bakit may kamera sa loob ng bahay? Hindi ako makapaniwala. Sinampal na ang asawa niya, pero yan ang una niyang reaksyon. Mas nag-aalala siya na nakunan ang nanay niya kaysa sa asawa niyang sinaktan. Yan ang masasabi mo? Mas importante pa sa'yo ang nanay mong makakasuhan kaysa sa asawa mong sinampal? Medyo sumobra si mama, oo. Pero kasi, gabi-gabi kang umuuwi ng madaling araw, kaya sa paningin niya baka nagduda siya. At saka, kaso agad? Grabe ka naman. Nagduda? Sinabi ko sa'yo na mag-o-overtime ako. Ikaw pa nga ang nagsabing ikaw ang magpapaliwanag sa kanya. Alam na alam mo kung bakit ako nag-o-overtime, tapos yan ang sasabihin mo. Hindi makasagot si Marco. Pasulyap-sulyap lang siya sa nanay niya, hindi malaman ang gagawin. At ang nanay niya, nakatayo sa likod niya, nagpapadala ng tingin na nagsasabing, pagalitan mo yang asawa mo. At si Marco, isang inutil na walang magawa. Doon ako nakumbinsi. Tapos na ang kasal na ito. Ang lalaking ito ay hindi asawa. Anak lang siya ng nanay niya. Mabuti na rin to. Maghiwalay na tayo. Masaya ka na siguro, di ba? Hindi mo na poproblemahin kung kanino kakakampi sa aming dalawa ng nanay mo. Nang marinig niya ang salitang hiwalay, nagulat siya. Hiwalay? Agad-agad? Dahil lang dito? Dahil lang dito? Matagal mo nang nakikita ang mga ginagawa sa akin ng nanay mo pero wala kang ginawa. At ngayong gabi, naging malinaw ang lahat. Kahit sampalin pa ako o utusan ng kung anong kabaliwan, hindi ka kakampi sa akin, kakampi ka sa nanay mo. Kaya mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Yun din naman ang gusto ng nanay mo, di ba? Hindi. Hindi yan totoo. Hindi ko lang kasi inisip na seryoso yun. Sa tingin mo ba talaga, uutusan ka ni mama na maglaba ng madaling araw? At yung sampal, medyo sumobra nga, pero para din naman yun sa'yo. Totoo man o hindi, ayoko nang makasama ang mga taong ganito kung manakit, kaya maghiwalay na tayo. Ako na ang bahala sa papeles. May overtime pa ako bukas, kaya matutulog na ako. Huwag niyo akong gigisingin. Teka, seryoso ka ba sa hiwalayan? Huwag mong sabihing, kakasuhan mo talaga kami? Bakit? Interesado kayo? Matuwa na lang kayo. Ayaw nyo naman sa manugang na tulad ko, di ba? Kung takot kayong makasuhan, sana sa simula pa lang hindi na kayo nanakit ng tao. Sumigaw ako ng malakas, pagkatapos ay tinalikuran ko silang dalawa, pumasok sa kwarto at nilak ang pinto. Hindi ko na sila pinansin. Kumuha ako ng bagong kumot at natulog. Kinabukasan, deadma lang ako sa kanila at pumasok sa trabaho. Mula noon, nagpasya na akong makipaghiwalay at sinimulan ko na ang masusing pag-aayos ng aming mga ari-arian. Habang sinusuri ko ang bank account ni Marco, may napansin akong kakaiba. Buwan-buwan, may regular na halaga mula sa sahod niya na napupunta sa account ng nanay niya. Nagsimula pa ito bago kami ikasal. Ang dating $15,000 ay naging $25,000, tapos $1,000,000 at nitong huling isang taon, $14,000 na buwan-buwan. Kung susumahin ang huling 3 taon, umabot ito sa higit 1,200,000. Hindi lang iyon. Malaking bahagi ng sahod niya ay napupunta sa mga laro sa cellphone at PC. Wasak na wasak ang kanyang pinansyal na kalagayan. Mula nang mas malaki na ang sahod ko sa kanya,
Halos 80% ng housing loan ay ako na ang nagbabayad. Palagi niyang sinasabing kapos siya sa pera. Nagtataka ako noon, pero ngayon, malinaw na ang lahat. Nag-imbestiga pa ako. At nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit lumipat sa Maynila ang biyenan ko. Sa laptop na pareho naming ginagamit, naka-login pa rin ang messenger ni Marco. Doon ko nakita ang mensahe ng nanay niya. Wala na akong pambayad sa utang ko kay Aling Nena. Malapit nang makuha ang bahay. Kailangan ko nang umakyat ng Maynila. Kukumbinsihin ko ang manugang mo na dagdagan ang bigay niya. Isinanla pala niya ang bahay nila sa probinsya sa isang kakilala at hindi na niya mabayaran kaya malapit na itong mawala sa kanya. Palusot lang ang gamutan sa tuhod. Ang totoong dahilan, kailangan niyang kontrolin ako para makahingi pa ng pera. Kaya pala palagi niyang sinasabi na dapat si Marco ang humawak ng pera. At si Marco, alam niya ito pero ang sinabi lang sa akin ay dahil sa tuhod. Biglang nag-connect ang lahat ng tuldok. Naintindihan ko na ang tunay na dahilan kung bakit ako sinaktan at inapi ng biyenan ko. Sa paningin niya, ako ang kontrabida. Isang manugang na malaki ang kita pero walang ibinibigay sa kanya. Kinukuha na niya ang sahod ng anak niya buwan-buwan pero hindi pa rin sapat para sa utang niya. Kaya ang tunay na money source ang manugang ay kailangan niyang kontrolin. Ang pananampal, ang pagdumi sa kumot, ang pag-aakusa na mayroon akong ibang lalaki, lahat ay parte ng iisang stratehiya. Iposisyon ang manugang bilang isang depektibong tao para masira ang loob nito, durugin ang pagkatao, at mapasunod. Para sa oras na humingi na siya ng pera, hindi na ako makatanggi. At si Marco, alam niya ang lahat. O kahit man lang ang tungkol sa utang ng nanay niya, alam niya, pero wala siyang sinabi sa akin. Baka kasabwat din siya. Baka pumayag siyang gawin iyon ng nanay niya dahil kapag napaamo na ako, papasok na ang pera. Isang Sabado ng umaga, pinaupo ko ang biyenan ko at si Marco sa sala. Umupo ako sa tapat nila at ipinatong ang isang brown envelope sa mesa. Pareho silang kinakabahan. Unang nagsalita ang biyenan ko. Huwag mong sabihing papeles ng hiwalayan yan. Ang kitid naman ng utak mo. Tinuruan lang kita ng leksyon. Tapos ganyan ka na. Ang tawag po dyan ay pang-aabuso, mama. Pananakit. At oo, hiwalay na tayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako maghahabol. Mas gusto ko ang amicable settlement kaysa sa kasuhan pa. Ito, inilabas ko ang mga dokumento ay ang listahan ng mga bayad sa housing loan. Sa kabuuang halaga, 78% ang galing sa akin at 22% lang ang kay Marco. Narito ang mga bank records. Nanigas ang mukha ni Marco. Inilabas ko ang isa pang dokumento. Ito naman ang record ng mga transfer mula sa account ni Marco papunta sa account ninyo, mama. Sa loob ng 3 taon, higit 1,100,000. Buwan-buwan, walang palya. Nanlaki ang mata ng biyenan ko. Halos tumayo siya sa kinauupuan. Pinakialaman mo ang bank account ng asawa mo? Tama ba? Yan sa mag-asawa? Alam niyo pong sa finansa ko nagtatrabaho, mama. Hindi nagsisinungaling ang mga numero at dahil mag-asawa kami, parte yan ng conjugal property, kaya may karapatan akong malaman. Nagngit-ngit sa galit ang biyenan ko, pero nang ilabas ko ang pangatlong dokumento, tuluyan na siyang nanigas. Mama, nabayaran niyo na po ba ang utang niyo na nakasanla ang bahay sa probinsya? Namutla ang mukha ng biyenan ko. Maging si Marco ay gulat na gulat. Wala kang pakialam diyan. Personal kong problema yan. Bakit ka nakikialam? Wala itong kinalaman sa hiwalayan ninyo. Wala po akong pakialam. Pero dahil sa utang na yan, kaya kayo tumira dito, di ba? 2 buwan lang ang gamutan sa tuhod nyo, pero bakit kalahating taon na kayo rito? Kasi kung babalik kayo sa probinsya, sisingilin kayo, di ba? Hindi siya makasagot. At ang huli, inilabas ko ang cellphone ko at ipinlay ang video mula sa CCTV. Malinaw na nakunan ang eksena sa sala kung saan sinampal ako ng biyenan ko. Ang lakas ng tunog ng sampal. Tumahimik ang buong sala. Tiningnan ng biyenan ko ang screen. Pagkatapos ay umiwas ng tingin. Si Marco, nakanganga. Walang masabi.
Kung isusumiti ko itong video sa pulis, alam niyo pong kasong physical abuse ito, di ba? Sa ilalim ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women Act, kasama po sa pamilya ang biyenang nakatira sa iisang bahay. Sa unang pagkakataon, tuluyang natahimik ang biyenan ko. Nanginginig ang mga labi niya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya ng pautal-utal. Ipapakulong mo ako? Gagawin mo talaga yan? Kayo po ang magdesisyon. Kung aalis kayo sa bahay na to ngayon din, hindi ko na po itutuloy ang kaso. Sa totoo lang, halos akin na ang bahay na to. Kahit maghiwalay tayo, mas malaki ang makukuha ko dahil mas malaki ang ambag ko. Kaya sana, umalis na po kayo sa bahay ko. Malapit na rin naman tayong maging estranghero sa isa't isa. Sa sinabi ko, lumingon siya kay Marco. Hoy, hahayaan mo lang ang asawa mo na gawin to. Palalayasin ako, pero wala kang gagawin. Yumuko lang si Marco. Walang imik. Sa harap ng lahat ng ebidensya ang utang, ang buwanang sustento, ang video ng pananakit. Ano pa bang masasabi niya? Sa araw na iyon, ang lahat ng awtoridad na binuo ng biyenan ko sa loob ng 6 na taon ay gumuho. Ang awtoridad na iyon ay umiral lang dahil nirespeto ko siya. Nang bawiin ko ang respeto ko, nawala ang lahat. Kinabukasan, nag-impake ang biyenan ko. Bago siya umalis, lumingon pa siya sa akin mula sa pintuan at sinabing, "Tandaan mo to, hayop ka. Akala mo magiging masaya ka habang buhay." Oo naman. Masaya ang magiging buhay ko pagkatapos ng diborsyo. Magiging pabor sa akin ang hatian, mas mataas ang sahod ko, at higit sa lahat, mawawala na ang biyenan na gustong-gusto akong saktan. Ano pa bang dahilan para hindi ako sumaya? Sa sobrang inis sa sagot ko, padabog siyang umalis. Ang problema na lang ay si Marco. Pagkaalis ng nanay niya, biglang nagbago ang ugali. Araw-araw, nang maagang umuuwi, naghuhugas ng pinggan, nagsasampay ng damit, at binibilhan ako ng paborito kong prutas. Jessa, sorry na. Mali ako. Nakinig ako kay mama at hindi kita kinampihan. Patawarin mo ako. Magbabago na ako. Iiwasan ko na rin si mama. Please, pag-isipan mo ulit yung hiwalayan. Kung noon niya ito sinabi, baka natinag pa ako. Pero wala na. Lumipad na ang puso ko palayo. Noong araw na sinampal ako, noong araw na mas pinili niya ang nanay niya kaysa sa akin. Bakit ko pa gagawin yun? Sa totoo lang, sobra-sobra na ang nagawa ko. Kayo ng nanay mo ang walang ginawa kundi saktan ako at hindi ako respetuhin. Kung kinampihan mo man lang ako noong sinampal ako, baka hindi tayo umabot sa ganito. Oo na, mali na ako. Pero kailangan ba talagang maghiwalay? Umalis na si mama. Di ba? Buti naman at naintindihan mo na. Para sa akin, hindi ka asawa, isa kang kasabwat ng nanay mo. Sa pagsasamang ito, matagal na akong hindi asawa. Isa na lang akong makinang gumagawa ng pera. At ayoko nang mabuhay ng ganyan. Matagal siyang natahimik. Tapos biglang tumaas ang boses. Lumabas ang tunay na kulay. Kung hindi magiging hati-hati ang ari-arian, hindi ako papayag mag-divorce. May kondo tayo, may karapatan ako diyan. Napatawa ako ng malakas. Seryoso. Humihingi ng tawad at pangalawang pagkakataon, tapos nang hindi umubra, usapang pera agad. Alam mo ba na ang hatian ng ari-arian ay base sa contribution? Inayos ko na ang lahat ng papeles bayad sa loan, gastusin sa bahay. Lahat ang contribution ko ay 78%. Nakausap ko na ang abogado at may video pa ako ng pananakit. Pwede rin kitang kasuhan dahil sa pagpapabaya mo bilang asawa. Kung kaya mong harapin lahat yan, sige, ituloy natin sa korte. Hindi na siya nakapagsalita. Siya na mismo ang humingi ng amicable settlement. Alam niyang mas malaki ang talo niya kapag umabot pa sa korte. Nagkasundo kami sa mga kondisyon na ako ang naglatag. Malinis ang hiwalayan. Nakuha ko ang bahay ayon sa hatian ng ambag at nakatanggap din ako ng danyos. Noong araw na pumirma kami sa mga papeles, huling sinabi sa akin ni Marco, magsisisi ka balang araw. Ngumisi lang ako.
hindi ko mapigilang matawa, magsisisi. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang araw na pumirma ako sa marriage contract natin, 6 na taon na ang nakakaraan. Ngayong araw, siguradong hindi ako magsisisi. Pagkatapos ng hiwalayan namin, may mga nakakarating sa aking balita tungkol kay Marco at sa nanay niya. Hindi ko naman hinahanap, pero kusa silang dumarating. Ang biyenan ko bumalik sa probinsya, pero wala na siyang bahay na uuwian. Hindi na ayos ang problema sa utang niya. Lumaki ng lumaki ang interes hanggang sa tuluyan nang makuha ang bahay. Ang bahay kung saan siya lumaki at nag-ani habang buhay ay nawala. Pagkatapos noon, sinubukan niyang umasa sa anak niyang hiwalay na, pero si Marco nakatira na lang sa isang maliit na apartment. Nang mawala ang perang galing sa akin, doon niya naramdaman kung gaano kalaki ang nawawala sa sahod niya buwan-buwan. Huli na, nang sinubukan niyang mag-focus sa trabaho. Dahil sa sunod-sunod na masamang performance review, kasama siya sa mga natanggal sa kumpanya. Kamakailan, narinig kong nag-asawa ulit si Marco. Wala pang 1 taon mula nang maghiwalay kami. 6 na taon daw mas bata sa kanya ang babae. Mukha raw mabait bago sila ikasal. Pero pagkatapos, doon lumabas ang problema. Ang bagong asawa niya ay ibang-iba sa akin. Hindi ito nagtatrabaho at umaasa lang sa sahod ni Marco. Kapag humihingi ng pera ang biyenan ko, ang bagong asawa ang humaharang. Sinubukan ng biyenan ko na paamuin ang bagong manugang pero hindi ito nagpatinag at lalong lumala ang sitwasyon. Idineklara ng bagong asawa na siya na ang hahawak ng sahod ni Marco. Noong una, tumanggi si Marco, pero nang bantaan siya ng hiwalayan, wala siyang nagawa kundi pumayag. Tuluyan nang naputol ang sustento sa nanay niya. Umiyak at nagmakaawa ang nanay niya sa telepono pero walang nangyari. Napakatindi raw ng bagong asawa at tuluyan nang naitaboy ang biyenan mula sa buhay ng anak niya. Hindi na siya pinapapasok sa bahay at tuwing may okasyon, palaging may dahilan para hindi sila magkita kesyo may COVID, kesyo busy. Ang plano ng biyenan ko na palitan ako ng isang masunuring manugang ay nauwi sa kabaligtaran. Ang bagong manugang hindi lang palaban kundi tuluyan siyang inalis sa eksena. Ako, tiniis ko sila ng 6 na taon. Ang bagong asawa, 3 buwan pa lang, pinutol na ang ugnayan. Mula noon, wala na akong narinig na balita tungkol sa kanila. 1 taon at kalahati matapos ang hiwalayan, habang pauwi ako galing trabaho, pagpasok ko sa lobby ng kondo, may nakita akong nakaupo sa isang bench. Isang matandang hukot, gusgusin ang damit, at may hawak na plastic bag sa kanyang kandungan. Ang dati kong biyenan. Nang makita niya ako, tumayo siya at lumapit. Ibang-iba na ang itsura niya. Humpak ang mga pisngi, magaspang ang balat, at puti na ang buhok. Ang dating matapang at palaban na biyenan, wala na. Jessa, tawag niya sa akin. Sa loob ng 6 na taon kong pagiging manugang, ngayon niya lang ako tinawag sa pangalan ko. Palagi lang hoy, o ikaw, Jessa, tulungan mo naman ako. Wala na akong matirhan, wala na akong bahay. Hindi na ako sinasagot ng anak ko sa telepono. Ayaw akong papasukin ng bago niyang asawa, baka sa kalye na ako mamatay. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng plastic bag, may iilang piraso ng damit. Mukhang wala na nga siyang mapupuntahan. Naaawa po ako sa inyo, pero wala po akong maitutulong. Puntahan niyo po ang anak niyo. Sanay naman po kayong pumunta sa bahay niya at umastang kayo ang may-ari, di ba? Lumipat na siya ng bahay. Ang bago niyang asawa, binlock na ang numero ko. Jessa, mabait ka namang bata, di ba? Alam kong nagkamali ako noon. Nawala ako sa sarili ko. Yumuko siya, nanginginig ang mga balikat. Yung pananampal ko sa'yo, yung ginawa ko sa kumot, lahat yun kasalanan ko. Ngayon ko lang naiintindihan kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo. Patawarin mo na ako. Isa lang, isang pagkakataon pa. Ano pa pong ipapatawad ko? Lahat ng ginawa niyo sa akin, bumabalik lang po sa inyo ngayon. Kaya huwag po kayong sa akin magsumbong. Kayo po ang nagtanim, kaya kayo rin po ang umaani. Wala po kayong dapat ikasama ng loob. Tumalikod ako. Narinig ko ang hagulgol niya sa likod ko,
pero hindi ako lumingon. Sa wakas, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang bigat ng 6 na taon, parang tuluyang nahulog mula sa likod ko. Pagkatapos ng hiwalayan, nakabili ako ng sarili kong maliit na kondo, hindi malaki, pero maliwanag at malinis. Na-promote na rin ako bilang manager sa kumpanya. Tumaas din ang sahod ko. Hindi sa araw na iyon, natapos ang buhay ng biyenan ko. Sa araw na iyon, nagsimula ang tunay kong buhay. Ang pagtitiis ay hindi pagpapakita ng respeto o pagmamahal. Ang paglaban para sa sarili, sa harap ng pang-aabuso iyon ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. Sana, sa sinumang nagtitiis ngayon, ang kwentong ito ay makapagbigay ng kahit kaunting lakas ng loob